China is rapidly expanding its nuclear arsenal. It is reviving secret facilities, ramping up warhead production, and taking a more offensive nuclear posture. According to estimates by U.S. Department of War, China had more than 600 nuclear warheads by the end of 2024 and is on a track to have 1,000 nuclear warheads by 2030. Hindi lamang Pilipinas, Taiwan o Japan ang kalaban ng China, kundi pati rin ang bansang India. At napag-alaman ng India na nag-i-stockpile ang China ng mga nuclear warheads na umabot na ng 500 laban sa mga kaaway nito katulad ng Taiwan, United States of America, Pilipinas at ang bansang India. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Ang China ay palihim na pinapalawak ang kanilang nuclear arsenal. Kung binabasa mo ang mga headline ngayon, malamang alam mo na ito. Ngunit ang tanong na tinatalakay natin ngayon ay aling bansa ang tinututukan ng arsenal ng China. Ayon sa ulat ng Stockholm International Peace Research Institute o CPRI, ang stockpile ng nuklear ng China ay lumago mula 410 warheads noong nakaraang taon hanggang 500 warheads ngayong taon. Sa loob lamang ng isang taon, nadagdagan ang China ng 90 warheads sa kanilang nuclear stockpile. Ngunit ang datos na ito ay huling nakolekta noong Enero 2024. Sino ang nakakaalam kung ilan pa ang nadagdag sa loob ng huling 5 buwan? Bakit nga ba nagdadagdag ang China ng mga nuclear warheads? At sino ang kanilang tinututukan? China has always maintained that the advancement of arms control and disarmament must adhere to the principles of maintaining global strategic stability and ensuring that the security of all countries is not compromised. The president's made clear in the past that in order to have true arms control in the 21st century, it's impossible to do something that doesn't include China because of their vast and rapidly growing stockpile. But the reality on the ground is shifting at a terrifying pace. China is currently overseeing the fastest expansion of its nuclear arsenal, from massive silo fields in the western deserts to advanced road mobile launchers and stealthy ballistic missile submarines. Beijing is moving to match the firepower of the traditional superpowers. For Pentagon, this creates a strategic bind. The US is already balancing nuclear deterrence against Russia. A rapidly expanding China means planning for 2 major nuclear rivals at once. That means more spending, more deployments, and more risk. Ang China ay may alitan sa halos lahat ng kanilang mga kapitbahay. Ang China ay may hangganan sa 14 na mga bansa at may mga alitan sa halos lahat ng mga ito. Ang China, ang pangalawang pinakamalaking bansa sa buong mundo, ay may malaking kagustuhan para sa karagdagang teritoryo. Inaangkin nila ang buong Taiwan. Nakikipaglaban sila sa Pilipinas sa Scarborough Shoal at Spratly Islands. Ang mga isla na ito ay nasa West Philippine Sea at inaangkin ng China halos lahat ng malawak na katawang tubig na ito sa pamagitan ng kanilang 10-dash line. Mayroon silang alitan sa ilang mga bansa tungkol sa mga pag-aangkin sa South China Sea, kabilang na ang Vietnam, Brunei at Malaysia. Ano ang plano ng China sa mga lugar na ito? At saan nila gagamitin ang kanilang mga nuclear weapons? Beijing's response comes after a US-led intergovernmental defense group agreed last week to assess funding for a new ammunition assembly and production line in the Philippines, according to a joint statement. Well, the decision was made by the 16 members of the bloc for Indo-Pacific Industrial Resilience, which also includes the UK, Australia, Japan, South Korea, and the Philippines. China's foreign ministry has warned that a potential ammunition facility would destabilize the region and it would backfire. Now, according to reports, the proposal was about opening an ammunition production and storage facility At Subic Bay in Zambales, Philippines, it was once home to the largest American overseas naval base until its closure in the year 1991 to plug logistical gaps across the region. Chinese Foreign Ministry further said that Beijing would firmly safeguard its territorial sovereignty and security interests. And this as Beijing and Manila have clashed frequently in recent years over disputed territories in the South China Sea. In July last year, Philippine President Marcos Jr. told his US counterpart Donald Trump that the project would support Manila's self-reliant defense program. Trump said he hoped both sides would amass more ammunition than any country has ever had. Ang China ay nag-claim din ng isang bato sa Yellow Sea na tinatawag na Socotra Rock. Ang batong ito ay nasa 4.6 metro sa ilalim ng antas ng dagat. Inaangkin din ng South Korea ang nasa loob ng kanilang exclusive economic zone. Ngunit nais ito ng China. Mayroon ding alitan ang China sa Japan sa Senkaku Islands na nasa East China Sea. Nakikipagtalo din ang China sa Indonesia tungkol sa Natuna Islands. Inaangkin ng China ang Paracel Islands na nakikipaglaban sa Vietnam tungkol dito.
May hindi pa nalulutas na alitan ang China sa North Korea sa Sea of Japan. Mayroon ding hindi pa natatapos na issue sa hangganan ng Bhutan. Inaagaw din ng China ang 36 hektar ng lupain sa Nepal. Mayroon ding alitan ang China sa Russia sa isang 4,200 kilometers na hangganan. Nagkaroon ng mga labanan sa hangganan noong 1969. May mga alitan din sa India tungkol sa mga lupa sa Himalayas. Ang tanong, saan sa mga lugar na ito plano ng China gamitin ang nuclear weapons? Itinuturing ng Armed Forces of the Philippines na escalation ang mapanganib na pagmaniobra ng missile frigate ng China sa barko ng Pilipinas malapit sa Pag-asa Island. Ang insidente nangyari sa gitna ng muling pagbuhay sa posibleng joint oil exploration ng dalawang bansa. Sa layong 3 hanggang 8 metro, halos lumikit na ang Chinese missile frigate na ito ng PLA Navy na delikadong nagmaniobra sa harap ng landing ship ng BRP Benguet ng Philippine Navy. Nangyari ito noong Miyerkules malapit sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Nagawang makaiwas ng BRP Benguet sa barko ng China kaya't hindi humantong sa banggaan. Ayon sa ulat ng CPRI, sa kauna-unahang pagkakataon, inilagay ng China ang ilan sa mga nuclear warheads sa estado ng High Operational Alert. Ulitin ko, High Operational Alert. Ibig sabihin, nakahanda na ang mga nuclear warheads sa mga missile. Hindi natin alam kung sino ang kanilang tinututukan at saan eksakto sila nakatutok. Ngunit mataas ang posibilidad na hindi ito para sa mas maliit na mga bansa na walang mga nuclear weapons. Salamat naman at hindi nakatutok ito sa Pilipinas. Tingnan natin ang nangyayari sa South China Sea. Ang Chinese Maritime Militia at Coast Guard ay magkasamang nangigipit sa mga bansa katulad ng India. Sino ang target ng mga nuclear weapons ng China? Malabo na gagamitin ng China ang kanilang nuclear weapons sa mas maliliit na bansang walang nuklear na armas katulad ng Pilipinas, Japan, Vietnam, Malaysia at Singapore at Brunei. Ang China ay may mga hindi pa nalulutas na issue sa Russia. Ngunit gagamitin ba nila ang nuclear weapons laban sa kanilang matalik na kaibigan? Malamang ay hindi. Ang Amerika ang pinakamalamang na nasa tuktok ng listahan ng makaaway ng China. Ngunit ang China ay hindi maglalakas loob na gamitin ang kanilang nuclear weapons laban sa Amerika dahil mas malaki ang nuclear arsenal ng Amerika. Kung hindi Amerika, sino ang target ng China? Abangan ang mga susunod na pag-uusap patungkol sa bagay na ito. Mateo 24 verse 6-7. At inyong maririnig ang mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong mangamba, sapagkat kinakailangan mangyari ang lahat ng mga bagay na ito, datapwat hindi pa ang wakas, sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian sa kaharian, at magkakaroon ng mga kagutom at mga linggol sa iba't ibang dako. Ang mga salita ng ating Panginoon Jesus sa Mateo 24 verse 6-7 ay nagbibigay babala tungkol sa mga darating na kaguluhan, kaibigan. Sa harap ng mga balitang tungkol sa paglago ng nuclear arsenal ng China at mga alitang teritorial sa iba't ibang bansa, mahalaga ang paalalang ito ng ating Panginoon Jesus na hindi tayo dapat mangamba. Ang mga digmaan at alingaw ng digmaan ay bahagi ng mas malawak na plano ng Diyos at hindi pa ito ang katapusan. Na sa panahon ngayon, ang mga balita tungkol sa lumalaking nuclear arsenal ng China at ang kanilang mga alitan sa mga kalapit na bansa ay nagdudulot ng takot at pagkabalisa sa marami. Ang mga tensyon sa pagitan ng mga bansa ay napapataas ng panganib ng digmaan at kaguluhan. Subalit tulad ng sinabi ng ating Panginoong Hesus, kinakailangan mangyari ang mga bagay na ito, ngunit hindi pa ito ang wakas. Ang mga pangyayaring ito ay bahagi ng mas malalim na plano ng ating Panginoong Diyos. Tayo'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa gitna ng mga balita tungkol sa lumalaking nuclear arsenal ng China at mga alitang teritorial, kami ay lumalapit sa iyo ng may kababaang loob at buong pusong nagtitiwala. Panginoon, ikaw ang aming kanlungan at kalakasan, handang saklolo sa panahon ng kabagpagan. Sa oras na ito, aming idinadalangin ang bawat isa na nakikinig at nanonood ng balitang ito, pati na rin ang kanilang mga pamilya. Naway maramdaman nila ang iyong presensya at kapayapaan na nagmumula sa iyong pag-ibig. Palakasin mo po ang kanilang mga puso at isipan at bigyan mo po sila ng tapang at katiyakan na ikaw ang may kontrol sa lahat ng bagay. Ama naming Panginoong Diyos, sa kabila ng mga kaguluhan at panganib na nagbabanta sa aming mundo, ipinapaubaya po namin sa iyo ang aming takot at pangamba. Naway maramdaman nila ang iyong gabay at proteksyon sa bawat hakbang ng kanilang buhay. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan at bigyan mo po sila ng kaligtasan
sa lahat ng oras. Hinihiling po namin o aming Panginoong Diyos ang inyong paggabay sa mga pinuno ng aming bansa at sa buong mundo. Naway magkaroon sila ng karunungan at pagkaunawa upang gumawa ng mga desisyon na makakabuti para sa lahat. Pawiin mo po ang galit at takot na nagdudulot ng kaguluhan at ibalik niyo po ang kapayapaan sa aming mga bayan. Ama naming Panginoong Diyos, sa iyo po kami umaasa at nagtitiwala. Naway patuloy mo po kaming gabayan, ingatan at pagpalain. Salamat Panginoong Diyos sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.